Good morning. Ayan, good morning, good afternoon, good evening sa ating mga viewers, sa ating mga kababayan. Sa mga minamahal nating viewers, ayan, magandang umaga, tanghali, gabi sa inyo. Saang dako man kayo, naway dalangin ko po iligtas po kayo at masaya, no? Malayo sa karamdaman. So ito po mga kalingap, mga kapatid, ngayong umaga po, gagawa lang tayo ng reaction, no? Maiksing reaction lang ito. Ito yung patungkol sa paglapit no ni Nanay Hasmin no sa pamilya nila ni Langga Richelle. At napag-usapan na rin namin to nakaraang araw doon sa aking live, pero ito gagawa tayo ng reaction. Ito direkta na po tayo. So mga kapatid, mga kalingap, mamaya magbibigay ako ng opinion. Sana po sa mga makapanood, paki-share nyo po mga minamahal kong viewers, pa-share po ng ating video at pa-like na rin po upang marami din po ang makakapanood. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, paki-subscribe po, Bobby TV 143. At siyempre, i-subscribe nyo rin si Kuya Bal, si Ate Edna, si Kalinga Prab. So ito na po mga kalingap, mga kapatid. Pakinggan natin kung paano ito nangyari. Pero alam ko napanood nyo na to, pero gagawa pa rin tayo ng reaction video. Ito po. Tara po. Ayan. Hello po, Nay. Kamusta po? Ito, mabuti man. Ay, bakit po kayo napapunta dito? Ay, yun lang, sadya ko sa gamot lang ni Nini. Kamusta naman po si Nene? Anong pangalan po? Sarah Jane. Sarah Jane. So, ang sadya ni Nanay, para daw sa gamot ng kanyang apo, no? So, ano kaya ang sakit nito? So, panoorin po natin. Ilang taon na po si Sarah Jane? 11. Sabi nyo nga po kanina, galing po kayo ng Provincial. Nagpa-check up. Nandyan man darating. So, ayan po, ano po yung kailangan po ni Ay, lang, gusto ko lang makabakal ng sibulong yun. Sibulong po. Kaso sa Naga nga yung mama. Sa Naga. Kaya sabi ko, baka sa Lunes na pinakabakal. Kasi linggo naman yung opisina. Kailan lang po nagsimula yung niya, nararamdaman po niya? Lang, hindi lang mga bulan na yun. Naumpisa pa man lang. Ngunyan lang po. Oo, kaya lang inaagapan ko lang siya. Ako po kasi madiretso ha. Nahilap. Opo. Nasaan po siya ngayon? Sa bahay. Sa bahay po. Siya. Kaninang maga, hindi siya nag-school. Tapos, sabi niya ma-school siya. Hinahayaan ko ma-school. Kamusta naman po yung pag-school niya? Minsan, hindi siya nakaka-recover sa pag-school. Yun lang ang hinahagas ko. Nahiyak pati ako. Yun lang ang nakukuhan ako. Sabi ng teacher niya, hindi na mo nai-enroll. Kumbaga, parang saling pusa. Yun ang nakukuhan ako. Na aawa nga ako yung sa bata. Kasi pinaulit ko na yung grade 4 kasi maghina nga yung memory niya. Dapat po ay, na siya ngayon? Dapat grade 6. Grade 5. Grade 5. Oo. Kaya lang talaga. Tapos ngayon naman, pinapat na ako ng teacher na hindi na muna daw i-enroll. Kasi pero pasok siya, pasok. Sabi ko, malay mo po kung bandang huli naka-recover siya. Kaya inaagapan ko, inaiyak. Ako lang pa talaga naghahanap buhay sa bahay. Asan na po yung asawa niyo, Nay? Ang asawa ko, PWD, putol yung paa. Yun. Gusto ko nga, hindi man ako pwedeng hindi man magtrabaho. Paano na kami? Ayun, parang gusto ko lang talagang naiyak talaga. Gusto ko lang talagang makarecover yung bata hanggang sa makakuha siya ng pag-memorize. Pero nakakausap man po siya ngayon ng maayos pa? Maayos man siyang kausapin. So, kaya lang yung pag nakikita at yayapos yung pusinta niya. Kasi parang sabit siya sa kapatid ni babae. Siya na lang po bang kasi yung nag-iisa doon? Yung naman sabi ko may asawa. Hindi, nandyan man yung mga kapatid niya lalaki. Mga lalaki na Oo, kasi dadalawa silang babae. Yun naman may asawa ko nasa Cavite. Ilang taon na po yung mga anak niyong lalaki? Grade 9, grade 7, siya, grade 1. Yun naman panganay may bunso ko, pa? 28, 27, 29 na pala itong panganay ko, 27.
26 na yung babae ko. Tapos yung nasa Masbate kong ate ay na 20. Alam po ng mga anak niyong panganay na ganun po yung Hindi kalagayan ng kapatid Hindi niyo. pa chat kasi baka sabi ko, Tika lang. Meron na akong nakitang kakaiba dito, no? Meron na akong nakitang kakaiba mga kapatid, mga kalingap. Ito wag niyo pong masamain yung aking napansin, ha? Itong napansin ko lang. Di po ba sa isang pamilya pag may sakit ang kapatid, dapat alam ng buong pamilya 'yan. Dapat una kang lalapit, una kang hihingi, 'di ba? Una mong ipaalam 'yan doon mismo sa loob ng pamilya. Pero itong narinig ko kay nanay, ang sabi ni Rachel, alam na ba ng mga kapatid? Hindi. Hindi daw niya pwedeng sabihin. Bakit? Doon ako nagtataka kasi madalas sa ating mga Pilipino or mga, 'di ba? Kapag may sakit isa sa pamilya 'yan, doon muna 'yan ihingi mo ng tulong sa kapatid. Kung may mga anak man pala si nanay. Ito huwag niyo na pong masamain. Ako tinitingnan ko lang yung nangyari. Nagtataka lang ako, bakit ang sabi ni, ito ulitin natin, para klaro. na 20. Kinig tayo. Alam po ng mga anak niyong panganay na ganun po yung Hindi kalagayan ng kapatid niyo. niyo. Chat kasi baka sabi ko, parang nakukuhan ako kasi sabi ko parang siyempre may mga trabaho ngayon, baka mag-isip din. Hindi, mali po na. Dapat yan, malaman din ng ang mga kapatid. Hindi pwedeng itago mo yan. Tapos, ayaw mong malaman ng kapatid, pero gusto mong ipaalam dito kay Rachel. Gusto mong ipaalam sa buong mundo dahil na-vlog ka na. Meron lang, hindi ko masasabing mali ito, ginawa ni nanay. Pero, nagkaroon ako ng pagdududa, nag-alangan ako. Ang tanong ko, unang tanong, ito nakita ko na, bakit, nanay, ayaw mong ipaalam sa kapatid? Dapat yan, pag may karamdaman ang membro ng pamilya, alam dapat ng mga kapatid, baka na mo may maitulong din sila. Ang problema, inuna mo pang paglapit sa vlogger, dahil, ano ba ang purpose ni nanay dito? Dahil ba vlogger, magbibigay ka agad? Dahil ba vlogger, matulungin? Ang una pong vlogger dapat na nilapitan ni nanay, yung kanyang kapamilya. Yun dapat po. Ito, nag-aano lang ako Ako po humingi ng paumanin sa mga viewers. Hindi ko po against doon sa pagtulong ni Rachel. Ito sinasabi ko nga. Nagpapasalamat tayo kasi nga natulungan ni Rachel. Pero doon po sa salaysay ni nanay, nagkaroon lang ako ng konting alinlangan. No? Bakit ayaw niyang ipaalam mismo sa mga kapatid? May mga anak na din pala siya. May mga trabaho din naman, kahit sabihin natin hirap ang buhay. Pero malay mo nga kung may magawa ng paraan. Iyon talaga ang solid na susuporta sa kay nanay. Kasi anak yun kapatid yun Ito, panoorin pa natin. Ng kapatid nila, ganyan. Naawa din ako sa kanila. Kaya sabi ko, may asawa naman na pati ina. Siyempre, inisip ko, baka yung kita nila patama lang sa pagkain. Ang problema nga Nanay Yasmin, hindi mo pa nga nasabi, may conclusion ka na. Ang isip, sabi mo, may pamilya din. At yung kita nila, baka sabi niya, baka tama. Alam mo na, wala pong masama, no? Ito reminders po. Wala pong masama na ipaalam mo sa kadugo mo mismo yung karamdaman kaysa pumunta ka sa ibang tao kaagad. Dito mga kapatid, pasensya na po kayo, ako humingi ng paumanin. Hindi ako sang-ayon sa ganitong opinion ni nanay. Hindi ako sang-ayon. Ibig sabihin, ibabypass mo yung kadugo mo kumpara sa ibang pamilya. I-bypass mo yung kadugo mo at lumapit ka sa ibang tao, kagaya nito kay Rachel, hindi mo kano-ano dahil ba na may nagpagbulong lang na, ay tumutulong yan si Rachel, andyan si Ruel, something wrong. Hindi man ako nagangin sa mga bata. Talagang ako nun, nagsasacrifice. Sabi ni nanay, hindi siya nahingi sa mga bata, siya lang nagsasacrifice. Bakit? Anong dahilan? Dapat nga lumapit ka nanay sa anak mo Anak mo yun. Kung may maitulong man sila Nanay Hasmin,
pasalamatan. Kung wala din naman, move on. Di po ba? Pero, para sa akin, pasensya. Ako, inuulit ko, pasensya po. Hindi, kasi ayaw kong ganito na ibabypass mo yung mga anak mo, hindi mo pinaalam, pero lumapit ka sa ibang tao na hindi mo kano-ano. Parang may problema dito. Nasa malayo po ba yung mga kapatid niya? Nasa Masbate yung isa, tapos yung panganay ko, ang asawa, taga Kulasi. Oh, dito lang pala sa Mercedes, nanay, kulasi. Kulasi sa may papuntang mga gasol. Opo. Oh, Doon ang bahay niya. Mag-fiesta pati doon. Tapos yung pangatlo ko yung nasa Cavite. Miss Cavite pa. Yung ko, yung isa kong anak, sa Calagwas. Hindi. Oh, may kalagwas pa. Pero pansin niyo po si nanay. Ito napansin ko lang kay nanay. Ito ulitin ko lang sa inyo Ito. Yung isa kong anak. Manood tayo Oh. Si nanay, nag-iisip pa siya. Yung isa kong anak, hindi siya sigurado kung nasaan yung anak niya. Oy, mga viewers, huwag niyo po akong paghinalaan. Si Kuya Bobby, napakaduda naman nito. Hindi po ako mapagdudan tao. Kaya lang po, tinitingnan ko lang po muna yung mga salita ni nanay. Alam niyo po, sa tagal ko pong charity vlogger, 2 taon mahigit, nangyari na kasi sa akin yung ganito, na may lumapit po sa lighthouse pa mismo sa bahay ni Kuya Bal. Ito yung kwento ko nga na napaniwala talaga ako na siya po'y taga Pampanga. Pero hindi pala. Taga dito lang pala siya sa Cam Norte. At ang sabi, lumapit doon, marumi, tapos may dadalang sako. Sabi, gusto niya daw umuwi Pampanga. Naglalakad lang daw siya, wala siyang pamasahe. So, in-interview ko, parang napaniwala ako na, andoon na yung mga kapatid niya sa Pampanga. Wala na raw siyang kamag-anak dito sa Sorsogon kasi naglakad daw siya from Sorsogon papuntang Maynila. Dumaan daw siya dito napadaan siya dito sa Dait. At ako naman, siyempre kami bilang gusto natin tumulong, gusto natin makabawas ng bigat ng tao, hindi namin napansin na overlook namin na naloko pala kami. Ang sabi sa akin nun, sir, gusto kong umuwi Pampanga. So kami, gusto namin natulungan, nangulikta kaming pamasahe. No? Later on pala, after 1 week, nakita ko nandito lang, naglalakad, nung aming nilapitan, tumakbo. Ito, ako lang kasi ito si Nanay Hasmin, hindi niya sinabi ni Richelle kung talagang kakilala niya talaga ito, or baka may nakapagtimbre, na dapat malaman din talaga no? Kaya mahirap, no? Pag may malaman yung bahay mo, may magturo, dapat dubli ingat. Ito, panoorin pa natin, kasi nagdududa ako kay Nanay, kasi ang tagal niyang sumagot mayroon akong isang anak sa Calagwas. Di ba, kung anak mo yan, alam mo kung saan sila nakatira Meron akong anak sa Cavite, sa Pampanga, sa Mindanao, sa abroad. Madali mong no? Pasensya na po pasensya na po talaga. Calagwas. Di. Sa lola niya. Paano yun na ikaw lang po ang nagtataguyod sa pamilya ninyo po? Wala nagtatrabaho. Ano pong trabaho yung pinapasok Ay, niyo? labandera lang ako, baby. Labandera lang ako. Oh. Magkano po yung kinikita niyo pag naglalaba po? Depende po sa mga Depende sa binibigay. Minabigay naman 600. Minabigay ng 400. Paano? Pero saludo ako kay Nanay Hasmin kasi kung ito yung trabaho niya labandera, at least marangal sinasaluduhan ko si Nanay Hasmin ito sa kanyang trabaho. Kung totoo sinasabi niya, labandera siya. Saludo ako dyan kasi marangal pong trabaho yan Hindi po biro ang maging isang labandera at danas po natin yan. No? Tayo ngayon maglaba lang sarili natin damit, napakahirap na. Masakit sa likod. Diba? Masakit sa likod. Gasgas ang kamay. Pero, ayan, saludo ako kay Nanay. Ano po yung nagkakasya? Kumbaga, pindudusan na lang siguro. Depende lang po sa Masipag lang ako. Kung may kapital lang ako, masipag ako magtinda ng ilo-kilo. Nako. Ito si Nanay talaga, no? Ang kanina ang hinihingi ni Nanay,
vitamins. Ngayon napunta na sa kapital. May binanggit na siyang kapital. Alam niyo po, sa totoo lang, ang dami kong karanasan na ganito. No? May isa din akong karanasan na lumapit doon. Ito personal kong nakausap doon, lumapit sa call radio ni Kuya Bal. Ang sabi nga niya na gusto niya daw ng puhunan at masipag siyang magtinda ng damit. Gusto niya daw yung maglalako ng damit, magtitinda. Sabi ko, Nay, bakit pinili mo ang damit? Maganda raw damit kasi hindi daw nasisira. So, ang hinihingi niya, nag-umpisa lang, bigas, pero bandang huli, nung kausap namin, gusto niyang kapital sa pagtitinda. So, ito si Nanay Hasmin, ganun din. Yung bututo na hindi ako magtinda. Sabi Maganda ko, din may po yun. kapital ako, makikita niyo ako dito, maganda po ako. May bahay ba dito? Wala akong kapital dito. Pero yung imbutido bagang mahaba lang, Opo. 20 pesos na yun ngayon. Eh dati nun, pambili ko lang 12. Ngayon 20 na, kasi 15 na ko ako. Kung ako lang sabi ko may kapital, kahit 2,000, 1,500, shoot na yun, kaya ko na mag-point. Kahit hindi man na maglaba man ako, isang linggo, isang beses na. Pero napapagkasya ko talaga, ayan ko. Nagtitinda-tinda lang ako. Mahilig lang ako magtinda-tinda. Pag Naglalako nakakita din ako, po? Oo. Nagtitinda ako minsan mga prutas doon sa bahay. Ganun. Ewan ko kung bakit napapagkasya ko yun. Pinag-reduce lang siguro ako. So, Kasi pagbababa ko ng bahay, yun lang. Parang guide ko na hindi man ako makapagsimba, sabi ko. Hindi man naalis sa akin ng si Lord. Amen. Ganun ba? Tama po yan, Nay, na sa bawat bago natin ihakbang ating mga paa, unahin natin hingin ang gabay ng ating Panginoon, no, sa maghapon. Tsaka natuto na din ako magsimba ko Kuya Bal. opo. Simba. Ano pong ano niyo? Katoliko kami. Katoliko Kaya rin lang po. natuto ako magsimba para mag-akong ano sa akin kung sa dyan mag-akit dito. Parang Ano daw? tinaboy ako ng Panginoon doon. Kaya minsan nasimba ako doon. Minsan pag may gawa ako na hindi talaga ako makaalis, meron ako simba. Pero talagang nahihiya mo ang malapit ko dito. Talagang nahihiya ako kasi kaya ko pa naman. Kaya ito lang nga sa gamot ng hinunod. Gusto ko Opo. mabili. Tsaka kung mabibili ko man, sana naman. Sabi nga sa akin ng kapitbahay namin, dapat may naman 6,000 kayo para maipa-check up ng yung bata sa pag-iisip. Kung talagang mayroon o wala. Para hindi mo mapainom yan, mamayaan niya. Napapainom mo yan, napektuhan mo. Ang dami ng ano ni Nanay Hasmin, no? Kanina, ito ha, parang nag-ano lang ako kasi ang hingi niya vitamins, tapos ngayon napunta sa negosyo, ngayon naman gusto niyong amount 6,000 ba yun? No? Sabi niya, tingnan natin ulit. Para hindi mo mapainom yan, mamayaan niya. Napapainom mo yan, Ito pa. kayo Tingnan para natin. maipa-check up ng yung bata sa pag-iisip. Kung talagang mayroon o wala. Para hindi mo mapainom yan, mamayaan niya. Napapainom mo yan, napektuhan mo. Yun Oo lang nga yung po. iniisip ko. Baka po maapektuhan Oo, lalo. yung pag-iisip niya. Baka sabi nga sa akin, subukan mo na muna kaya. Sabi ko, kahit nagsusubok ako, gusto ko yung talagang may kuha ng gamot. Tika lang, mali. Nay, may problema tayo talaga, Nay. Pasensya ka na, Nay Hasmin, ha. Nay, bago mo kasi ipainom ang gamot, dito may problema ako. Bago mo na ipainom ang gamot, may resita yan ng doktor, Nay. Sinasabi yan ng doktor dyan na ito ang dapat inumin. So, paano yung... Ito ulitin ko lang ha, mga kapatid, mga kalingap. Ulitin ko lang ito. Baka po maapektuhan lalo. Yung tuhan mo. Dali lang. Para hindi mo mapainom yan, mamayaan Dali. 6,000 kayo para. Oh, ito ha, ito. Yan. Tsaka kung mabibili Tingnan niyo ko maigi. sabi nga sa akin ng kapitbahay namin, dapat may naman 6,000 kayo para maipa-check up 6,000 daw. sa pag-iisip. Kung talagang mayroon o wala. Para hindi mo mapainom yan, mamayaan niya. Napapainom mo yan, napektuhan mo.
paano maapektuhan yung bata kung yan ipina-check up mo at may resita galing sa doktor? Eh, ang sinasabi siguro ni nanay, yung bibili lang siyang gamot na walang, ano yan eh, may resita yan eh, may nakalagay doon, ilan bang inumin niya sa isang araw, twice a day, once a day, ganun po na eh. Yun Oo na nga din po. ang iniisip ko. Baka po maapektuhan Oo, lalo. yung pag-iisip niya. Baka sabi nga sa akin, subukan mo na muna kaya. Sabi ko, kahit magsusubok ako, gusto ko yung talaga may kuha ng gamot yung bata na gusto. Meron din daw dito sa San Tesa na yata. Diyan po sa ano, Kaso diyan sa sabi daet. ng babae sa akin, at naglalapit nga ako sa DSWD, ang gusto naman ng DSWD ay yung original na galing talaga sa yung doktor talaga sa pag-iisip. Sa pag-iisip po. Oo. Kaya ako naman, hindi pa naman niya akuan yung bata. Kaya lang, alerto lang ako. Kasi Hindi eh. Nay, lumalalim ang paliwanag ni nanay. Nay, ang sabi mo lang kanina, okay naman yung bata, nag-aaral nga eh, sabi mo nga. So, walang problema. Bakit napunta tayo doon sa hingan ka ng DSWD ng ano, tungkol sa mga pag-iisip? Eh, ang anak mo hindi naman, yung bata hindi naman ganyan. Sabi mo nga, mahina lang yung memorya. So, hindi natin pwedeng, nako, ayaw ko nung, siyempre babae yun. Itsura pati. Opo. Paano niyo po nalaman na parang naapekto na po yung ano niya? Ano siya? Parang ako na rin yung nagsasabi sa sarili ko. Siguro, kasi minsan, pag nagagalit siya, natalakbong siya ng mga unan, kumot. natural lang yun ay yung isang bata, pag nagtantrum siyan, di ba, mga anak natin, minsan nagagalit, nag-aaway sila, naakyat ng kwarto yun at nagtatago at nagsasarili. Hindi po, hindi po yun sign na yung anak mo may problema. At ang sabi nga ni nanay, siya lang din nag-advance, nag-isip. Ano siya, kinukuha niya ganyan. Parang, sabi nga ng babae sa akin sa list namin, ay ganyan ang niya yung anak ko. Sabi ko, ay, hindi naman po sana. Sabi ko, ganun na ako. Tapos naiiyak na ako. Tapos sabi ko, sana po, hindi naman sana matulong ng ganyan. Dahil ang anak ko ay, yan lang naman talaga ang babae ko na lang. Gusto nga yun talagang sumama dito. Sabi ko, hindi pa naman ako makapunta doon. Aywan ko ba nga kung Baka bakit po ako na-stress sa school. Kinakausap niyo po ay, pag pag inaaway nga siya, parang naiyak siya, parang bata baga siyang talong-talo pa nga ng bunso na. Yung bunso. Binubuli po ba siya sa school? Hindi man. Hindi man po. Hindi man. Kaya lang bang, kuhan ay, sabi ko, hayaan mo na lang. Magawa ka na lang. O kaya sabi ko, minsan sinusundo ko, minsan hindi. Kasi kung may gawa naman ako. Tsaka, sabi ko kayo ma'am, tinatapat ko naman dun sa mga maestra niya na ganun po yun. Kasi nung baby pa siya, sakitin talaga yun. Sakitin talaga yun. Ang sakit nun ay parang yung niya. Pneumonia. Oo, tapos naapektuhan yung mga antibiotic na kuha niya. Tapos yung ulo niya, maniniwala ka sa akin sa hindi at hindi naman nakita. Ulo niya nakarating dito. Saan po? Ito, Sa binti, ay sa Oo. tuhod po? ang hirap mag-outing na ng hirap. Grabe. Oo. 4 years old siya nang magawa yun. Naiging at nakapagsalita yun. Kaya may punto siyang hindi nakakapagsalita ng ayos. Yung may punto siyang salita natin na hindi niya na Hindi po straight. oo. Kaya siguro yun ang nagdidip ko sa pag-iisip niya na hindi niya kayang bigkasin ang bawat bigkas. Sabi ko, kaya mo yan eh. Kaya mo yan. Labanan mo lang. Sabi niya, mama, turuan mo nga ako. Kasi pagbabasa, parang grade 1 na siya. Gusto niya pong matuto talaga. Oo, parang grade 1 na siya. Kasi ang kuha niya ay nawala nga. Sabi ko, di ba marunong ka na magbasa? Iwan ko baga mama. Nawala baga sa isip ko. Sabi niya, Hindi niya po matandaan. matatandaan mo yung binabasa mo? Hindi. Sabi ko, ito, basahin mo ito. O, tapos pag pinapabasa ko, para bagang kinder lang. Opo. O, anong letter ito? Tapos, sabi niya, ano nga ito, mama?
Ganun siya, hindi niya alam. Tapos, babasahin ko, tandaan mo, para baga, halimbawa, Ah, ang mahirap kasi dito, mga kalingap, mga kapatid, no? Ang mahirap dito Langga Richelle. Si nanay lang nagkukwento eh. No? Hindi mo nakita personal yung anak niya o yung sinasabi niyang bata na may problema, yung hiningi niya ng tulong. So, ako, hindi ako agad sa ganito kasi maigi na rin sana kung makita mo yung bata. ina, sabi ko, tingnan mo, ina, ama, ganun. Tapos sabi mo, ikaw na naman, hindi ko nga naman maalam. Limot ako na, wala sa isip ko. Bakit siyang ganun? Tapos sabi ko, huwag naman po sana, huwag naman. Talagang pinagdadasal ko din siya. Kaso sabi ko, Mga ganyang edad po dapat Ayan, dito na tayo. Ano po yung reseta ni Nini? gusto na kita? So, ayan po, ang pangalan po nung kanyang anak ay Sarah. Nagkaroon po ng, sa pag-iisip. Ito kahapon ito, kaso hiningian ko nga ng medical certificate. Ang gusto naman pala ng DSWD, yung original na galing na talaga sa pinaka-doktor na may mga, yung nagkuka na sa May mga sakit po. Tapos ito kanina ito. Yan ang ko niya. Kaso, parang vitamin. Ano, nakaraan pa po ito? Kahapon lang yan. Kahapon lang po. Oo. Anong date niya? Yan po, ngayon lang. Ngayon lang ito. So, ito po yung reseta ng doktor sa kanyang anak po. Pero parang ito lang daw, parang vitamins lang muna yan. Vitamins. Sa pag-iisip, para makabawi ba. So, ayun po. Tapos yan, itang tai-tai kanina. Saan nagasakit Tapos na ito ang po. tiyan. Yung pina-check up ko na at nandun na din kami. Magkano kaya ang abutin nito? Magkano po ang Mas abutin? mahal daw ito. Magkano daw po ito? Hindi ko lang alam. Pero mahal daw yun. Kasi sa Naga pa yun. Mamasahin. Ay, ang layo po. Kamusta naman po pagpunta nyo dito sa amin? Ay, okay man. Ano daw, ulitin natin saan galing sila. Pero mahal daw yun. Kasi sa Naga pa yun. Mamasahin. Ay, ang layo po. Hindi mayroon mga dito lang sa diet, ang daming dito, ang daming drugstore. Nandito po, Mercury Drugs. Ilan ang Mercury Drugs dito sa diet? 2. Diyan sa may provincial hospital, sa tapat niyan, sa doctor's clinic, ang daming butika diyan. Hindi na siguro ano pang gamot yan at wala dito sa diet? Ulitin natin. Pero mahal daw yun. Kasi sa Naga pa yun. Mamasahin. Sa Naga pa daw. Yung vitamins lang, ba't sa Naga? Nako. Nanay, pasensya nanay ha, pero bakit kailangan kang pumunta sa Naga at yung anak mo naman, hindi man ganun kalala ang sakit. Dito po sa Daet, andito yung provincial hospital. Hindi naman po pwede magtayo ng provincial hospital dito na wala pong mabilhan ng gamot. Ibig sabihin, ang mga tao pupunta pang Naga. Oy mga kalingap, mga kapatid, kayo na lang po ang bahalang husga, no? Pero mamaya, di pa ako tapos dito eh. Maraming may lapses si nanay sa nakikita ko. Mayroon akong konting tanong na, mayroon akong konting mga bagay na gusto ko pang alamin sa kanya. So, sana po ito lang po yung aking maikling reaction. Pero sa susunod, Langga Richelle dapat dubli ingat, no? Wag agad basta-basta maniwala at alamin, no? Dapat maingat ka dun sa mga sagot ni nanay o sa mga na-interview mo. Kasi po, sa totoo lang, hindi ako talaga sobrang naniwala kay nanay. Ang dami kong nakitang pagdududa kasi may sakit ang anak niya, bakit hindi niya ipaalam sa mga kapatid, sa mga anak niyang iba. Doon pa lang, medyo sablay na eh. So, yan lang po muna mga kapatid, mga kalingap. Abangan nyo po ang aking ibang reaction. I-share nyo po ang video ito. Ang ganda nito. Gusto kong habaan pa sana. Pero may parto pa ito. Magpaparto tayo dito. Kasi kalahati lang muna yung na-reactionan ko. So, yan lang po mga kalingap, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless.